Hallelujah. The very title of our teaching for today is the manifestation of God's love. Kung tayo'y kinikilig when we are hearing the word God loves you, how much more if you heard this word that there is a manifestation of God's love. Grabe, alam niyo mga kapatid, nung pinag-aaralan ko to at ni-reveal sa akin ng Panginoon yung salitang manifestation of His love, napasigaw ako, hindi lang narinig ng asawa ko. Ang nakakita, yung mga tao sa Starbucks. Please take this personally, mga kapatid. Kasi I want you to understand every words na ibibigay ng Panginoon ngayon. Last Wednesday, we tackled about the person of the Holy Spirit. And ang tanong ko dito, is the Holy Spirit, siya ba ay person or just a thing? He is a person. The Holy Spirit is a person. Amen? And nung Wednesday, kung wala kayo dito, gusto ko maintindihan ninyo that when you receive the Holy Spirit, that will bring you, or He can bring you to the Father. He can bring you straight to heaven. Do you believe that? If you receive the Holy Spirit, He can bring you to heaven. Because that is the Holy Spirit of Jesus Christ. But, doon ba tayo tumitigil? Sino ba dito sa inyo ang kakatanggap lang sa Panginoong Jesus ngayong umaga? Sino sa inyo 1 year na nandito sa church? Sino sa inyo 5 years? Sino sa inyo 10 years na? Sino sa inyo 20 years na? Amen. Hallelujah. Hindi ba kayo nagtataka paano kayo nakaka-survive? At hindi rin ba kayo nagtataka bakit merong mga tumatanggap kay Jesus pero hindi sila nakaka-survive? Hello? Maraming Christians, maraming mananampalataya, maraming tagasunod ni Jesus Christ, hindi sila nakaka-survive kasi they just receive the person. The Holy Spirit of God is a person. When you receive Him, He can bring you straight to heaven. But when you enter the dimension of the Holy Spirit and practice the function of the Holy Spirit, you can survive here on earth. Alam mo, yung dimension, yung pagpasok mo sa dimension ng banal na spirito, kaya kanyang buhatin. Kaya kanyang pangalagaan. Kaya kanyang pagtibayin in your life here on earth. Kaya pansinin mo yung mga Kristiyano matatatag, yung sobrang tatag, yung kahit anong pagsubok ang dumadaan, yes, nasasaktan, nalulungkot, pero hindi sumusuko. Kasi hindi nila alam that they have entered the dimension of the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. You know, the manifestation of God's love is not just to bring Christ to us, not just to give His life for us. Hindi lang basta maghatid or mag-deliver ng salvation sa bawat isa. Kasi He know that we will live a little longer here in this world. Do you believe that we are not saved just by grace? Sino dito naniniwala we are saved by grace? I want to straight up this kind of perception that we are not saved by grace. Ay, Pastor, parang kakaiba yata yung sinasabi mo. Kaya nga gusto kong makinig kayong lahat para maintindihan ninyo. Don't misunderstood or don't get me wrong about this. We are not saved by grace. Hindi nyo ba nakita yung title natin ngayon, The Manifestation of God's Love?
we are saved because He loved. He so loved. Saan ba nakalagay yung verse? For God has so much grace to the world. Ganun ba yun? Ano sabi niya? For God so loved. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi lang tayo naligtas just because of the grace. We are saved because He loved you so much. Amen po ba? So, kaya ibinigay niya sa atin ang banal na Espiritu kasi mahal na mahal niya tayo. Nung Wednesday, pinag-aralan natin, nabanggit ko doon, pag ang tatay mo o magulang mo ay lilisan na, ano ang binibigay sa atin? Mana. Di ba? Pag ang magulang natin lilisan, ano binibigay sa atin? Pamana. Bakit na tayo binibigyan ng pamana? Dahil mahal niya tayo and He wants us to survive a little longer. Kung hanggang saan naabutin ng mana na ibibigay niya, at least alam niya na nabigyan ka niya kahit papano, masustain mo yung buhay mo kahit 1 year, no? Siguro sapat na yun para makabuelo ka. Di po ba? Ganun po yung thinking ng mga magulang eh. Amen po ba? And I just want to ask you a question. Sino ba tayo? We are a holy nation. People belonging to God. Tingnan niyo mga kapatid. Mamaya I will tell you about this. Pakiramdaman niyo mabuti ang ambience natin ngayon. Alright? So, we are the people belonging to God, royal priesthood. Biruin mo, hindi kayang tiisin ng Panginoon na iwan niya yung mga anak niya ng ganun-ganun na lang. Kaya nga nag-iwan siya ng Holy Spirit. Kasi He loves us so much, gusto niya makasurvive tayo dito sa mundong ito. Hallelujah. So now, the initial expression of the Holy Spirit is what? The tongue. Bakit? Bakit yun ang unang-unang hinihipo ng Panginoon? Kasi ang buhay nanggagaling sa dila. Amen? Maging ang kamatayan nanggagaling din sa dila. So, the very initial expression of the Holy Spirit is in the tongue. That's why we speak in tongues. Amen? Hallelujah. Naintindihan niyo po? Kaya po tayo ay nagsasalita sa mga iba't ibang wika because that is the very initial expression of the Holy Spirit. Amen po ba? Kasi dito, lahat lumalabas na ng salita eh. Yung mga pangungutya, no? Yung mga panglalait, same lang, you know? Yung mga curse, death, life, dito lahat nanggagaling. Sino po sa inyo dito ang gustong gumamit ng kutsara or ng toothbrush na ginamit na sa flooring, ginamit sa upuan, tapos gagamitin mo ulit pang toothbrush? Gusto nyo ba yan? Sino dito may gusto nun? Wala. We are so sensitive with that. Tama ba? But, some Christians, ginagamit yung bibig to declare life, but sometimes ginagamit din nila yung bibig nila to curse somebody. Hindi ba nakakahiya naman sa ating Panginoon? Amen po ba? Kaya nga, doon nag-uumpisa at doon mo makikita, doon mo maobserbahan that we are changing every day. Kasi you are being aware of
what you are saying, kung ano lumalabas sa bibig mo, that is very biblical. Biblical po yun. Speaking in tongues is not what the Spirit does, but it is what you do. Oh, hallelujah. How come? Bakit? Lahat naman ng tao kaya naman mag-speaking in tongues. Gayahin lang nila yung sinasabi nila. Di ba, meron nga yung mga namimiloso po. Uy, ito na, sabi siya, gumaganon. That is considered speaking in tongues. So it is not what the Holy Spirit does. It is what you do after the utterance of the Holy Spirit in you say so. Tayo naman, we speak it out. Hello? So that is the initial expression of the Holy Spirit na iniwan ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Naintindihan natin? Paano po yun? Pastor, tinanggap ko si Jesus pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nararanasan ang banal na Espiritu. Bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin naiintindihan yung mga patungkol dyan sa mga bagay na yan? My question, did you even ask for it? Have you ever asked yourself, nagtanong nga ba ako? Hiningi ko nga ba ito sa Panginoon? Take a look at this. Luke chapter 11, verse 11 to 13. Sabi niya, if a son ask for, ano sabi? If a son ask for bread from any father among you, will you give him a stone? Bibigyan niyo ba ng bato yan? Di ba? Or if he ask for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Kayo nga mga masasamang tao, masasamang tatay Sabi niya pag nagbibigay kayo ng bagay sa inyong mga anak yung maganda. Pag nanghihingi sa inyong mga anak niya, binibigay niyo kung ano hinihingi niya. How much more our Father in heaven? Amen ba? So, the thing is, if you receive Christ in your life, ang kailangan mong gawin is ask for the Holy Spirit. Nung tinanggap mo si Kristo, you are now a new member of the family of God. Now, kung member ka na ng pamilya, you need to ask for your birthright. Tama ba? So we need to ask for the Holy Spirit. Amen? Tingnan nyo, tuloy natin. Or if he ask for an egg, will he offer him a scorpion? Huwag kayong matakot na humingi ng banal na spirito. Huwag kayong matakot na hingi ng banal na spirito. Tingnan nyo mabuti. Scorpion, snake, serpent, lahat yan, mga kapatid, is an illustration of what? Evil. Okay? So, pag humingi tayo ng banal na spirito, He will not give us the spirit of evil. The Spirit of God is very gentle. The Spirit of God is very classy. He is in order. Amen? That is the Spirit of God. That is the Holy Spirit. Alam niyo, mag-isip na kayo ng sobrang engranding mga event. In order lahat, very organized. The Holy Spirit of God is beyond those grandiose event. Amen? So, pag hindi tayo humingi ng banal na spirito, ang evil spirit ba gentle? Ang evil spirit ba ay in order? Hindi, di ba? Kaya nga he is like a roaring lion looking for someone to devour. So kung tayo ay hingi ng banal na spirito, marireceive mo, hindi. Ask and you shall receive. You shall receive. The Holy Spirit of God, bago pa dumating si Jesus Christ dito sa atin, no? Noon, yung Holy Spirit nanangan na din sa tao.
pero umaalis. Okay? Nakukuha natin? Yung mga prophet, the Holy Spirit is speaking to them, tas aalis. Kay Samson, kilala niyo si Samson? Si Ma'am Freselin? Samson? Kilala niyo si Samson? Tama, no? Siya ay long hair. Siya ay malakas pag nasa kanya Espiritu ng Diyos. Pero nung umalis sa kanya Espiritu ng Diyos, siya ay mahina. So ang Espiritu ng Diyos, nananangan sa tao, pero umaalis. Hallelujah. Kasi they are born in flesh. Now, when the Holy Spirit, or when Jesus Christ came here, He is of the Spirit. Siya ay nabuo na by the Spirit. Nakukuha po natin? Kaya nung siya ay nandito sa mundo, simula nung kanyang pagkabata, the Holy Spirit dwelt among Him. Now, kung hindi mag-a-ascend, kung hindi akit si Jesus Christ sa langit, yung Holy Spirit matatrap sa Kanya. Nasa Kanya lang yon. Tama po ba? Bagong revelation to mga kapatid. Pag si Jesus Christ nasa Jerusalem, hindi niya kaya magpunta wala siya saan? Judea? Or sa Samaria? Nakukuha niyo? Nakukuha natin? Pag siya ay nasa isang lugar, wala siya sa ibang lugar. Which is true. Siya ay meron 2 kamay at isang katawan. Meron 2 paa para maglakad. Kaya Jesus is very limited. Kaya nga sabi niya, you can do greater things than me. Now, when He ascended into heaven, this is why the Lord Jesus Christ needs to die and needs to ascend into heaven. Kasi pag hindi, nasa Kanya lang yung Holy Spirit and He is very limited. Kasi nga, He is 100% man and 100% God. Amen po ba? O, naintindihan natin? Now, when He ascended into heaven, ano sabi niya? I will leave you. Naalala natin yon. When He ascended into heaven, I will ask the Father to leave you the Holy Spirit. Amen? And He will remind you na lahat ng mga naririnig nyo mula sa akin, ipapaalala niya sa iyo lahat yun. No, and you shall receive power, and you shall have power. Amen, hallelujah. Kaya nga after the day of Pentecost, nagkaroon sila ng kapangyarihan. Gusto niyo yan? Kasi nung nandito si Jesus, isipin niyo mga kapatid, no? Lahat ng power from the Old Testament is compressed into the body of one. Kaya lahat ng ginawa ni Jesus Christ, inillustrate niya lahat ng ginawa no nasa Old Testament. Nag-prophesy siya, nagpagaling siya, gumawa siya ng milagro. Kasi nasa Kanya yung Holy Spirit, nasa Kanya lang. Now, He delegated the Holy Spirit to us. Yung dating 2 kamay, dating isang katawan, ngayon millions na. Umaabot na sa iba't ibang lugar ang banal na Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Sino ditong naka-receive na ng Holy Spirit? Ang sabi, we are not fighting against human flesh. We are fighting against the Spirit. Now, if we are not fighting against human flesh and we are fighting against the Spirit, same goes with loving. We are loving not the flesh, but we are loving the Spirit within them. Kaya nung sinabi niya, love your neighbor as you love yourself, hindi mo kayang ibigin ng tao pag siya ititignan mo sa panglabas at sa kanyang ugali. Iniibig mo ang tao kasi the same Spirit that is within you is with them also. Hay, hallelujah. Naintindihan nyo ba? Iniibig mo ang kapwa mo kasi
the same Spirit that is within you is the same Spirit that is within them. Kaya mo sila iniibig. Pag kinamumuhian mo yung kapatid mo sa pananampalataya, para mo na rin kinamuhian ang banal na Espiritu. That's why every ministry matters. Tingnan niyo mga kapatid ang kahalagahan ng every part of the body of Christ. Sabi ni Pastor Nicky kanina, pag wala yung isang daliri, ang hirap. Diba? Bibihira lang po yung taong kumuha ng baso na kaganyan. No? Humawak ng mic na kaganito, kaya kahit wala siguro to pwede. Lahat, madalas ganito eh. Tama, mali? So, every part counts. It is very important. Tingnan niyo mga kapatid kung gaano kahalaga yung children's. Diba? Minsan binabaliwala lang natin, no? Children's lang naman. Tingnan niyo kung gaano kahalaga. Kung may children's, hindi sana peaceful ang ambience natin. Tama, mali? Tingnan niyo kung gaano kahalaga yung ushers. Pag walang ushers, kumuha kayo, kanya-kanyang kuha ng communion doon sa likod. Pag walang ushers, pagdating nyo, walang mag-guide sa inyo, paupo. Di ba? Why? Because the same Spirit that is within them is the same Spirit that is within you. We are just one body. Amen? That's why we value each and every one. Sabi ni Pastor Nicky kanina, let's value each and every one of us from now on. Dapat lang talaga. Kasi lahat tayo, we are bearing the Holy Spirit with us. Hallelujah. Now, introduction lang po yun. Ito na po ang tunay na pag-aaralan natin. Pero very maikli lang to, mga kapatid, the manifestation of God's love. The manifestation of His love. Let's proceed. All right? So now I declare that every ear will hear these words from the Lord in the name of Jesus. Hallelujah. So 1 Corinthians chapter 12, verse 1. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Okay? So, gagalit na si Paul, no? Alam niyo ba ibig sabihin ng ignorant? No, sa ibang term ay stupid, walang alam, mangmang. Tama? So, ang sabi ni Paul, I don't want you to be ignorant. You know that you were Gentiles, carried away to these dumb idols. Straightforward, no? However, you were led, no? Therefore, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus. Ang lahat lang po ng mga kapatid, ano? Tingnan nyo, ah. And no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. So, if you are saying that Jesus is Lord, I presume you have the Holy Spirit. Pero marami po tayong maririnig. No? Ang dami ng religion sa buong mundo. Sinasabi din naman nila that Jesus is Lord. Pero ang sabi ni Paul, yun lamang may mga banal na spirito ang may karapatan na magsabing si Jesus ay Diyos. Do we have the Holy Spirit here? Kaya nga, ang sarap banggitin, no? That Jesus is Lord kasi you have the rights to say it because the Holy Spirit is with you. Hallelujah. The very essence of the Holy Spirit within us is to affirm and to confirm that that Jesus is Lord. Tingnan niyo mga kapatid. Pag nanonood kayo ng movie, madalas naririnig niyo expression ng mga Amerikano, Jesus. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Biro niyo, lagi nilang binabanggit yun. Di ba, no? But without the Holy Spirit, for them, Jesus Christ is just a name. But if you have the Holy Spirit, Jesus Christ is Lord. Kaya ang hirap paniwalaan ng Panginoong Jesucristo pag wala kang banal na Espiritu. Kasi yung Holy Spirit lang ang magko-connect sa'yo
to confirm that Jesus Christ is Lord. Ang hirap paniwalaan that the Lord can heal you if you don't have the Holy Spirit. Ang hirap paniwalaan that God will provide if you don't have the Holy Spirit. Hallelujah. Ang hirap maglingkod sa Panginoon if you don't have the Holy Spirit. Ang hirap tumugtog sa Panginoon at sabing, Jesus is Lord, if you don't have the Holy Spirit. Amen? You can sing Jesus is Lord if you have the Holy Spirit. Now, there are gifts. Yung binasa natin, there are gifts. Mamaya babasahin natin that there are diversities of gifts. Verse 4, tingnan natin ito mga kapatid. There are diversities of gifts, but the same Spirit. Okay? Tingnan niyo mabuti mga kapatid yung manifestation ng pag-ibig ng Panginoon sa atin na how He delegates the Spirit to us. Okay? So, ano yung diversities? Alright? Yung diversities means different. Amen? So, there are different gifts, but same Spirit. We have a variety of gifts, but unity of purpose. Lahat meron tayong magkakaibang gift from the Lord, but in unity of purpose. Meron tayong unity sa hangarin. And that is to glorify God and to edify the body of Christ. Amen? Hallelujah. There are differences of ministries, verse 5, but the same Lord. No? And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. Amen? Merong sumasayaw, merong kumakanta, merong nag-usher, merong children's. Merong different functions, but the same Spirit is with them. Merong different activities, nagtuturo sa children's, nagsaserve, sumasayaw, kumakanta, but same God ang sinasamba. Same God ang pinaglilingkuran. Wala pong ibang Diyos yung children's, walang ibang Diyos yung usher. So, walang ibang Diyos yung music, walang ibang Diyos yung dance. We have the same God. Meron lang tayong different gifts. Walang ibang Diyos yung mga nagpapagaling ng may sakit. Walang ibang Diyos yung mga nagsasalita ng mga visions. Lahat tayo, we have the same God. But the manifestation of the Spirit, verse 7, is given to each one for the profit of all. Hallelujah. Sino dito kasama sa all? Isa lang ang nag-amen kanina. Sino dito kasama sa all? Tingnan niyo kung sino nagpa-profit. Pag nagfa-function ang bawat isa sa loob ng body of Christ. Sabi ni Pastor Nicky kanina, pag nangate yung likod, magfa-function yung daliri. Alangan ang ulo mo, ang pangkamot mo. Alangan na maiganon mo yung likod mo para kamutin. So hindi pwede. Ang magkakamot ay yung daliri. Pag nag-function ang daliri, magpa-profit yung katawan. Sarap. Tama, mali. Hallelujah. Same goes with us. Pag nagfa-function mabuti, lahat ng ministries, kahit saan, kahit kailan, lahat tayo magpa-profit. Pag nag-malfunction ang music, yung boses ng singer papuntang Cubao, pero ang kanta papuntang Antipolo, pambihira. Iindahin yan ng body of Christ. Habang tumutugtog ang music, makikita mo yung mga tao nakataas ang kamay pero nakangiwi. Kasi nagmamalfunction yung isang ministry. Tama, mali? Hallelujah. Praise be to God. Alam niyo mga kapatid, nung nag-seminar kami, talagang na-edify ako kasi pambira, parang iisa talaga. Hindi ko alam yung mga revelations ng Panginoon ay papunta rin doon. Praise be to God. Lahat tayo nagpa-profit if every gift will function properly. Pero mo, binigyan ka na ng banal na spirito tapos may gift pa.
Pero iba pa yung fruit. Wow! Grabe, may gift ka na, may fruit pa. Pero iba yung fruit. Okay? So, every manifestation of gift is to profit everybody. It is not for of our own sake. Hindi lang para sa sarili nating kapakanan o sarili nating interest. Amen po ba? Pag sinarili mo yung gift na meron ka, the body of Christ will go weak. But, mga kapatid, nobody is greater than others. Hindi ka pwede magmalaki. Nasa akin yung gift of interpretation. Nasa akin yung gift of revelation. Nasa akin yung gift of, hindi kayo magpa-function ng maayos pag wala ako. Pag nagmalaki tayo, God will replace that. God will definitely replace us. Now, verse 8. For the one is given the word of wisdom through the Spirit. Yan. Pag-aralan naman na nga natin ngayon, yung mga gift. We have different gifts, but we categorize it by 3. Pakinggan natin mabuti ito mga kapatid. Pag-aralan natin. This is the 3 categories of gifts. Number 1, 3 of them say something. Sabihin mo sa katabi mo, 3 of them say something. Alright? So number 2, 3 of them do something. Okay? That is the gift of action. Yung kanina, gift of utterance. Alright? Pero pag binasa niyo yung verse 8 hanggang verse 11, ang dami. Madaming different gifts. Okay? Mamaya basahin natin. Number 3, 3 of them reveal something. And that is the gift that reveals. Alright? So basahin natin, verse 8. For the one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit. Same Spirit, mga kapatid ha. To another faith by the same Spirit. May gift of faith. To another, gift of healings by the same Spirit. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, discerning of spirits. To another, different kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each and individual as He. Nakita niyo mga kapatid, there are different, but we need to categorize it kung nasan tayo. Sino dito ang gusto malaman kung anong gift niya? Huwag nating itago yung gift natin kasi mag-malfunction ang body of Christ. Sino dito ang gusto na mag-prosper at mag-flourish itong simbahan na ito? Di ba? Yung bata, yung body, pag kulang sa nutrisyon, ano yun? Malnourished. So tayo, kailangan natin maging kompleto ang nutrisyon para lumaki tayong katulad ko. Hallelujah. Joke lang po. So number 1, 3 of them say something. This is the gift of utterance. Ano yung una? Gift of prophecy. Kung meron man sa inyo dito yung nakakatanggap ng prophecy from the Lord, develop natin yan. Prophecy can, edify and prevent something. No? Pangalawa is the gift of tongues. Well, lahat tayo talaga dapat nagtatangs. Pero hindi kinakailangan every time. Okay? Kasi that is the initial expression of the Holy Spirit. Remember that our God is gentle and in order. Pag bigla ka na lang nagtangs dito, tapos na disturb yung congregation, that's not in order. Pag nawalan ka ng control, wag mong sisihin ng Holy Spirit kasi Holy Spirit is in order and it's very gentle. Di ba? The Holy Spirit doesn't have you. Kasi pag ang Holy Spirit have you, iba yun. You have the Holy Spirit because you ask for it. Now, if you have the Holy Spirit and it's very gentle,
pwede natin makontrol. Hindi po mapanakit ang Holy Spirit. Amen po ba? Pag yung bigla kang nagwala dyan, tapos may tinamaan sa ulo, may tinamaan sa dibdib, huwag mong sisihin ang Holy Spirit. Iba yun. Okay, pangatlo is the interpretation. Ito pong itong tatlong gift na ito is under the gift of utterance or the gift that says something. Amen? Pag nag-prophesy, may sinasabi about the future. Pag nag-tongues, meron ding sinasabi from the Holy Spirit. Okay? Meron gustong ipasabi either prophecy or present, rebuke or correction, or edification. Ang interpretation naman is for us to understand. Amen? So malalaman ninyo yan pag meron kayong gift of interpretation. Alam ko meron gift of interpretation. Tingnan nyo kung gaano tayo kaibig ng Diyos. Ayaw niya tayong maguluhan. This is the manifestation of God's love. Lahat ng gift, gusto niya mag-function ng maayos. Hallelujah. Pangatlo, 3 of them do something. It's the gift of action. Ano yon? Yung faith. Aba, action pala yon. The gift of faith. Alam mo you are in the ministry for 10 years. Without the Holy Spirit, you are doing the ministry for 10 years just because you love Christ. Okay? So, sabihin natin may Holy Spirit ka, pero hindi mo pinasok ang dimension ng Holy Spirit. Hindi mo practice ang function ng Holy Spirit. 10 years ka na sa ministry pero hindi pa nag-grow. You know what? I tell you something. If you enter into the dimension of the Holy Spirit, mga kapatid, this gift you can practice. Yung 10 years na ministry na ginawa mo, naghirap ka, yung accomplishment mo for 10 years is ganito. Pag pumasok ka sa dimension ng Holy Spirit, yung accomplishment mo for 2 years ay ganito na if you have the Holy Spirit's function. Hindi ba kayo nagtataka? 2 years pa lang tayo, pero yung accomplishment ng body of Christ ay kakaiba na. Hallelujah. Hindi ba kayo natutuwa doon? 2 years pa lang po ang LCC. 2 years pa lang po tayo, pero ang laki na ng accomplishment. Amen. Hindi po biro ang magpatayo ng extension. God, the Holy Spirit, will move into your life parang fast track. Parang naka-fast track when we enter the dimension of Christ, with the dimension of the Holy Spirit. Faith, miracles. These are the gift of action. Healing. Di ba? Hallelujah. If you observe yourself na meron kayong ganyang gift, you develop it. And let's function properly sa body of Christ. Okay? So number 3, yung 3 of them, reveal something. Gift that reveals. Word of wisdom, word of knowledge, and discerning of spirit. If you have the Holy Spirit, you will have gifts. Amen? Lahat tayo hindi pare-parehas ng gift, pero meron tayong same spirit. Kinategorize ko lang po lahat para at least alam natin kung nasan tayo. Do you have the gift that reveals? Do you have the gift of action? Or do you have the gift that says something? Kung yung tatlo pong yun ay magpa-function ng maayos dito sa loob ng body of Christ, we will grow. Hindi mapipigilan, sabi ng Biblia, hindi mapipigilan ang paglago. Amen po ba? Hallelujah. Sino po dito ngayon na natutuwa for the manifestation of God's love to each and every one? Masaya ba kayo that this is the result of God's love manifestation? Biruin mo para lang mag-manifest ang pag-ibig niya sa bawat isa. Bukod sa fruit, may gift pa. Iba pa po yung fruit of the Holy Spirit, mga kapatid. Iba po yun. Hindi po yun gift. That is a fruit. And that is just singular. Pero maraming character. Amen? Okay, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, gentleness, self-control, patience, ano pa? Goodness,
faithfulness, tapos na faithfulness siguro, kung hindi ko pa nabanggit, that is 9. Amen? Kung tayo ay isang puno pero walang bunga, wala tayong pakinabang. Amen ba? We need to have also the fruit of the Spirit. Amen? So bonus na yun. Sino po dito may natutunan? Amen. Sino po dito ang ready na mag-function at pahalagahan ang bawat isa? Again, love our neighbor as we love ourselves. Love your God with all your heart. Nung sinabi niyang love your neighbor as you love yourself, we need to look in their spirit. We need to look to their spirit kasi the same spirit that is within you is the same spirit that is within them as well. Again, if you hate your neighbor, if you don't function, that is disrespecting the Holy Spirit. Amen po ba? Hallelujah. Lahat po tayo tumayo at tayo po ay manalangin. Praise be to God. Ama namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Thank you for reminding us this manifestation of your love. At nawa, O Diyos, ang lahat po ng bawat isa sa amin ay merong natutunan at maisagawa ito sa kanilang pamumuhay, O Diyos. Lord, now we are ready to practice the gift, to use the gift that you have given us to function properly in your body. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.